taong bayan. Tapos ganyan lang ang mangyayari. Paano ang edukasyon? Yung PhilHealth, kinunan nila yung pondo. Paano ang mga na-ospital? Martin, ang aking pong kinagulat, ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Speaker Martin Romualdez. Ngayong kulang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadala nila ang mali-malitang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, maya naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Nung una, si Sergeant Gutesa sabi niya, hindi ko kailangan ng protective custody o proteksyon ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po akong isama sa Witness Protection Program. Sasama siya sa mga kasama niyang Marines. Nung una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang 2 linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na, illegally detained ng kanyang makasama ng MC2 ng Philippine Marines. Alam niyo po, ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Gutesa, napapirma na po nila ng affidavit. Umatras na, iniba na ang kwento. Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Binidyo si Sergeant Gutesa, pero hindi po ko galit. Kahit na baguhin niya kwento, naintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naintindihan ko, Sergeant Gutesa, huwag kang mag-alala, naintindihan ka ng sambayanang Pilipino. Ang aking apila sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan nyo naman po yung tao. Total naman, napapirma nyo na. Nagbago na lang salita. Total naman, na-video nun niya. Na sinasabi na iba na ang kanyang salita. Na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romualdez. Pakawalan nyo na po yung tao. Dahil yung tao, hindi na kinabang kahit 5 sa kawalangyaan, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Yung kay Sergeant Gutesa, konsensya. Nalulunod yung kanyang kamag-anakan. Yung mga kasama niyang sundalo, nalunod yung pamilya sa Bicol, binabaha, nawalan ng negosyo, nawalan ng pangkabuhayan. Pero ni Cinco, hindi ang kumita. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang kontraktor, hindi ang DPWH. Nag-deliver lang yan ng pera at nakonsensya sa nakikita niyang nakawan sa sambayanang Pilipino. Mga kasama, kahapon lang, yung pamilya niya, inilipat na namin ang bahay dahil binabantayan din. Bakit? Dahil si Saldico, sinabi niya, totoo ang sinasabi ni Gutesa. Ang aking pong kinagulat, ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo
si Speaker Martin Romualdez. Ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadala nila ang mali-malitang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, maya naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Ngayon, sasabihin nila, ang sabi po nila, Saldico, umuwi ka, harapin mo ang kaso. Ngayon, ang sabi nila, may kaso na si Saldico. Nung araw, ang sabi nila, wala silang kaso kay Saldico. Nung sila na ang tinuro, Speaker Martin Romualdez, President Bongbong Marcos, biglang nagkakaso, biglang papauwiin dito. Para ano? Patahimikin? Para ano? Pabaliktarin? Para ano? Patayin at mawala na ang tunay na mastermind, ang tunay na nagbebenepisyo sa korupsyon, pondo ng sambayanang Pilipino. Yan pong pondong yan, pera nyo, binabayaran natin lahat yan. Buwis yan ng taong bayan. Tapos ganyan lang ang mangyayari. Paano ang edukasyon? Yung PhilHealth, kinunan nila yung pondo. Paano ang mga na-ospital? Hirap na ang mga Pilipino